Tisoy, spotted nagpamuscle, uminom ng buko, shoot nila Kath, mukhang patapos na. Si Alden, si Natisa, David Licauco magsasama mga kasambreros, no? Bukas sa kanilang event. Yan at pang-anim sa vlog na ito. Unahan ko ito, spotted pala si Alden na uminom ng buko doon sa Siargao, no? Kagabi lang to pinost no? Kung kaya ngayon ko lang po na isama sa ating mga items, mga kasambreros. So, sabi niya sa caption niya, I caught feelings in Siargao, tapos buko time. Parang nasa set yata sila Alden dito, at saka si Nadine, mga kasambreros, no? At saka, yung may mga bata dito, nasa set nila sila mga kasambreros. So, ang cute, no? Kasi yung sa last part ng video, parang si Mama Min yung kanyang yung kanyang nakuhaan dito sa last part mga kasambreros. So, pero of course, kasamahan ito nila Alden dun sa Siargao. So, nainitan siguro si Soiti kung kaya kailangan ng buko mga kasambreros. So, talagang natural na itong buko at saka very popular ito sa Siargao kasi nga ay parang kumakain sila dito tapos dito buko yung ginawa nilang tubig, no, mga kasambreros. So nakakano, no, kasi kunwari kumakain ka tapos andun ka sa set tapos may mga batang musmos, no. Alam niyo na Sir Alden talagang very kind dito. Ano kayang mga reaction ni Alden, no, sa mga ganitong situations mga kasambreros, na hindi naman siya pwede all the time na magbigay kasi nga tulad nito na parang awkward ba na scenario or parang situation mga kasambreros. So, pero yun po napainom ng buko si Soiti. Tapos, si Kath pala, no, parang number 3 sa top 5 most beautiful Filipina actresses mga kasambreros. So, parang mas legit ito, no, kaysa dun sa nakaraan mga kasambreros kasi number 3 si Kath, no, number 1 daw si Liza, number 2 si Maria, number 3 si Kath, number 4 si Nadine, number 5 si Ann Curtis, number 6 si Kim Chu, number 7 si Angel Locsin, number 8 si Julia Barreto, number 9 si Ivan Alawi, number 10 si Bea Alonzo, number 11 si Maha, number 12 si Janela Salvador, number 13 si Bel Mariano, number 14 si Barbie Forteza, number 15 si Heaven Peralejo, number 16 si Janine, tapos si Andrea Brillantes, tapos si Loisa Andalio, tapos si Alexa Elacad, tapos si Julia Montes, tapos si Kisses De Lovin, tapos si Sanya Lopez, Elise Hoson, Bianca Umali, Sue Ramirez, and marami pang iba. Hindi, 25 lang pala. 25 lang ito mga kasambreros. Pero hindi ko na alam kung ano yung nila. Parang source, no? Pinost nito na Ibarra Lopez Tapos, is mga major items natin, no? Si Alden, Atisa Manalo, at saka si David Licauco bukas para sa kanilang Jamie Sparkle Run, no, mga kasambreros. Nag-invite dito si Atisa Manalo, mga kasambreros. So, yun, bukas ay nasa Quirino Grandstand, mga kasambreros, sina Alden, Atisa, sina Barbie, David Licauco, si Dustin Yu, at saka iba pang mga housemates, sina Vince Maristela, ewan ko sa River Joseph yata, andun din po mga kasambreros, no? So, at marami pang iba. So, dito, Kita Kids, no, doon mga kasambreros kung gusto niyo pong pumunta. Tapos, yun, palagay ko patapos na rin yung shoot nila, no, ay isa sa mga major items natin mga kasambreros, ang taping nina Kath at saka nila James Someone Someday. So, ito po ay interview ni Jaiho, mga kasambreros, na interview ni Jaiho si James Reid, mga kasambreros, na kung saan ay na-feature din dito ang tambalan nila ni Kath sa Someone Someday nga, mga kasambreros. So, yun. Although nakafocus yung interview kay James Reid, mga kasambreros, kasi ito yung time, di ba, na parang nagkita sina James at saka si Daniel Padilla sa isang event, mga kasambreros. So ito yata yun, no? Ito ay separate lang na interview niya with Jaiho nga, mga kasambreros, no? At saka ni James Reid.
So mamaya pe-play ko ito. Pero inisip ko talaga na malapit na matapos, no? Ang taping ng Someone Someday, mga kasumberos, kasi parang it's been 4 months, no? Yung kanilang taping, mga kasumberos. So palagay ko ay malapit na talaga itong matapos, mga kasumberos. So abang-abang na lang tayo sa mga susunod na kaganapan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So meron pa siyang Madame Tussauds, no? Inaabangan din natin yon. Tapos Elena 1944, mga kasembreros. So speaking of Elena 1944, ay may nag-post din dito, no, about sa Elena nga, mga kasembreros, na no, mukhang tuloy na itong Elena, mga kasembreros. So marami ang nag-aabang, no. Palagay ko may twists na gagawin din dito, mga kasembreros, sa Elena 1944. So pinost din ito ng Trending Viral PH. Tuloy na, no. Sabi niya dito, yung Elena ready na yung script, no. Hinihintay sa parang nakat, mga kasembreros. Daming likes, so 525 reactions, mga kasembreros. So ayun, so inaabangan talaga ito ng maraming tao din, of course, no, kasi pagbabalik big screen ni Kath ito, mga kasembreros, no, sa pelikula, no. 2024, alam natin, of course, yung pinakahuling pelikula niya na Hello Love Again, mga kasembreros. Ngayon ay talagang aabangan natin yung pagbabalik ni Phenomenal Box Office Cinema Queen sa big screen. Tapos ito, na-post ito kagabi ng isang admin sa TikTok, no. Tapos ito po ay si Alden Richards, na parang may taping siya or parang VTR na ginagawa, mga kasembreros. So pero ito po ay alam ko yung preparation niya sa kanyang ARXV fan meet, mga kasembreros, no. Moving forward, mga kasembreros. So na-recall niya yata ng admin kagabi, mga kasembreros. So ito po ay kanyang ARXV concert at saka fan meet, mga kasembreros, sa kanyang 15th anniversary sa showbiz, na kung saan ay ginanap nga sa Santa Rosa, sa Santa Rosa, sa Santa Rosa Multipurpose Complex nga, mga kasembreros. So that was December 13, 2025. So December 13, 9 p.m. Oo nga, no, December pala niya yung ginawa, mga kasembreros. December 13, 2025. So akala ka December 13, 2026, mga kasembreros. Medyo nalito ako sa part na yun. So pero yun, no, na-recall lang ito ng isang admin kagabi, mga kasembreros, sa kanyang TikTok account. Tapos na-recall din kagabi, no, ito pala yung time na yung sabi niya, I miss you, Kath, then gawa ulit yung movie. So parang na-recall dito ng Bicolanang Oragon, no, sina Kath at saka si Alden. Ito yung time na nagkaroon sila ng ng press con, no, mga kasi na-miss niya ang Kathleen, no, mga kasembreros. Post ito ni Bicolanang Oragon 4 hours ago, mga kasembreros. So ito yung time na parang yung nakulitan si Direk Cathy Garcia Sampana kina Kathleen Alden sa set, kasi nga nagkaroon sila ng intense na na eksena. Tapos sinabihan ni Direk na wag mag-usap, na yung dalawa na sina Kathleen Alden. Tapos maya nung break time, nakita niyo yung dalawa naglapag na ng pagkain at saka kumain ng sabay, mga kasembreros. So which is sasawayin daw sana ni Direk Cathy, pero hindi na niya ginawa kasi nga ay parang regalo na lang niya sa dalawa, no? Kasi nga very intense yung kanilang ginawang eksena, mga kasembreros, sa Hello Love Again. So sobrang nakakamiss ang Kathleen, hoping and praying talaga na gumaulit sila ng pelikula, no, mga kasembreros. Tapos yun, nagpamuscle si Alden.
Nagpamuscle si Alden. Nag-post pa pala si ano kagabi, no? Si Nate Gonzaga, mga kasembreros nung kanilang mga ganap pa sa Siargao, no, mga kasembreros. Dito si Alden ay talagang pinakitaan na naman tayo ng mga muscles, no? Mga kasembreros. 1 hour ago na pinost ni Nate kagabi, sabi niya, sexy din naman si Jao kapag naka-white sando. So talagang sexy, no? At saka naka muscles si Phenomenal Box Office Cinema King dito, na talagang todo sando kung sando, mga kasembreros. So naka-excite, no, yung kanilang yung Love Siargao, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung meron pa silang isang media launch or parang press con, mga kasembreros, no, para i-promote nga itong Love Siargao. So pero abangan natin, no, kasi nga si Alden bukas, May 30 ay magkakaroon pa sila ng GMA Sparkle Run. Abangan din natin yan, mga kasembreros, yung kaganapan nila bukas. So yun, tapos so dito nga ay as usual na na parang picture na nina Nate Gonzaga at saka ni Alden nga, mga kasembreros, no? Wala na, pinamasela na tayo na pinakitaan na tayo ng maso ni Soiti, mga kasembreros. So finish na ang laban, no? Anong panlaban ni Miramar? Anong panlaban ni Miramar? Kalka lang. The joke lang po, no? Pinapatawa ko lamang po kayo, mga kasembreros. So yun po, no? Talagang bagay din naman talaga at saka sexy, no, si Soiti dito sa kanyang puting sando, mga kasembreros. So ang abangan ko yung mga eksena dun sa Love Siargao. Of course, no, kung paano yung takbo ng kwento, kasi iba yung dating talaga ng mga kasembreros kapag nasa screen na, kaysa sa mga teasers or sa mga nakita lang natin na mga pinopost nga ng mga tao sa social media. So iba talaga yung dating ng mga kasembreros. So kung ako excited, alam kong kayo na excited sa Love Siargao, no, mga kasembreros and mga Kath Dinatics. So manonood kaya si Kath, no, sa Love Siargao, mga kasembreros. So definitely hindi natin alam yun, no, kasi nga ay sekreto na lang kung ano yung kung ano yung pinapanood. Kasi recently sabi ni Kath, diba, parang mga suspense or parang mga parang something like that yung kanyang pinapanood, no, or parang horror or parang suspense na something like that, mga kasembreros. Tapos next item natin, pinost lang dito, no, ang recent post din po ng Kath din. Si Alden ay yung sa Rebisco, tapos si Kath naman ay sa kanyang Colgate, mga kasembreros. So they're both endorsers, no, Hashmir Kabilangan, pinost ni ito, no, mga kasembreros. So as a sort of lang, kasi nga si Hashmir ay isang avid fan din po, no, ng or ni Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen, no. Talagang na-miss natin sila. Tapos may isang fan din dito na pinost, no, sina Catherine Alden, mga kasembreros, yung kanilang promo pa ito sa Hello Love Again. So picture nila na dito na nag-mall tour sila dito, naka peace sign at kakulitan ni attorney. Daming likes, so 286 reactions, mga kasembreros. So post ito ni Dempo Duazo Capelian. So ito yung nag-post, mga kasembreros. So bago sa akin to, si Dempo Duazo. Parang bago lang siya na parang admin siguro ng Kath din, no? Or siguro matagal na, ngayon ko lang nakita na nag-post siya, mga kasembreros, bago sa aking listahan ng admin ng Kath din or fan ng Kath din, mga kasembreros. Tapos next item natin, so yun, grabe ang bilis ng panahon, no? Parang maisingit ko lang ito, ha, yung of course yung Stars on the Floor, bukas Sabado na naman. Tapos Linggo na naman agad. So grabe, no, napaka-busy ng schedule ni Alden. So hindi ko lang sure kung ngayong Sunday na yung last episode ng Stars on the Floor, mga kasembreros,
So, tapos, another na naman, no, si Alden, mga kasembreros. So, hindi naman siya busy, no, kundi busy. Si Soiti, mga kasembreros. Tapos, yun, next item natin, 1 hour ago, pinost ito ni Alden Trendsetter. Si Jao at saka si Cara, no, sa Love Siargao ito, mga kasembreros. So, aabangan natin ito si Jao Calderon at saka si Cara. Nakalimutan yung apelido ni Cara dito, mga kasembreros, or ni Nadine Lustre. Pero definitely, no, kaabang-abang itong mga kasembreros and mga Cathdinatics. So, grabe, no? Talaga ang bilis ng pacing na. Ako talaga nagulat sa bilis. Alam ko naman na mabilis na Alden eh. Pero alam mo yung shocking na, tapos na agad. parang ano mo lang, parang kakasampang pa lang sa Siargao. Tapos parang, tapos na agad. So, parang ganoon ba, no, mga kasembreros? Talagang nakakagulat na shocking talaga. Alam mo, mabilis silang gumalaw or mag-set ng mga ganito, ganyan. Pero hindi mo expect na ganito pala kabilis. Parang suminghot lang sila dun sa may Siargao, tapos uwi na agad, na parang ganon, mga kasembreros. So, grabe. Na good job talaga sa team ni Alden, mga kasembreros. Tapos, last item natin ito. So, ito yung sasabi ko na very mapa-alarming at concerning, mga kasembreros, no, dun sa, kasi ito pa pinost about kay Nadine, dun sa Siargao, no, which is related of course kay Alden. Sabi niya dito ay, yun, kasi nakita ko rin sa ibang vlogs no, sabi dito sa caption ng Showbiz Sideline, sabi niya parang playground lang, Nadine Lustre walang preno sa matapang niyang paninindigan matapos kalampagin ang mga issue sa Siargao, animal cruelty at pagputol ng mga puno sa bansa. Ayon sa aktres, masakit makita kung paano umano minamaliit at binabastos ng ilang turista ang mga local sa Siargao na para bang alipin lang ang trato sa kanila. Dinagdagan pa niya ito ng matinding panawagan laban sa pananakit sa mga hayop at walang habas na pagputol ng mga matatandang puno kapalit ng development. Para kay Nadine, hindi dapat sakripisyo ang kalikasan, komunidad at mga inosenteng nilalang alang-alang sa pansariling interes na marami namang netizens ang humanga sa kanya. So niya talagang yung mga local residents doon, so parang no, sana hoping and praying na ma-resolve yung issue na ito, no, sa Siargao, mga kasembreros. Kasi minsan nakita ko rin, no, sa mga post, parang sa sobrang dami ng turista, sa sobrang dami ng mga local residents na parang nagiging alipin yung mga local residents na mga turista, no. Iba naman siguro yung mga tourist na mga tourism development or tourism na mga tourism activities, na iba rin yun, mga kasembreros, kaysa dun sa mga mismong local residents na yung parang nagiging alipin, no, parang basta, no, at saka yung mga minsan yung mga dito parang parang chaotic yung sometimes pag naglalasing, na parang ganyan, so daming mga bars, daming ganyan, so parang ganoon siya, no. Pero hoping, praying na magkaroon ito ng resolution or ng kalunasan, mga kasembreros, at maging organize yung doon sa Siargao, mga kasembreros. Alright, so naisingit ko lang po, no. So yan lang po sa ating Cathdin items. Ipi-play ko po itong kay Atisa, no, tapos itong kay Jaiho kung gusto niyo lang pong pakinggan, mga kasembreros. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, sa bawat isa. Hello mga kapuso, this is Atisa Manalo at iniimbitahan ko po kayo sa darating na Sparkle Run sa May 30 sa Quirino Grandstand. See you there! Ang first impression ko talaga kay Kath is sobrang gaan lang. I mean, so I got the chance to talk to Kath longer, nakilala ko siya. We had a deeper understanding about each other, and at the same time, yung parang yung how we see life. I think yun yung isa sa mga magandang qualities ni Kath. With everything that has happened in the past years, I saw how Kath has grown and has matured, become the lady that she is right now. And mahilig kumain ng anything. As in if there's something na nagkakasundo kami, it's always food. But Dinadala mo siya ng food? Dinadala niya ako ng food. Kasi Kasi sinabi mo, huwag mag-usap. Pagtingin ko, nagkakainan dalawa dun sa kwarto, kainis. Hindi. Ay, ang pangit ba nagkakainan? Sorry.
Erase, erase, erase. Erase. Hoy, ako kasi ang linis ng isip ko. Tama. Kayo ang ano nyo. No, really. Dinner break yon, dinner break. Oo, kasi ang bigat ng eksena. Napaka-the best po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Nagbibigay, Kumukuha. Job or Job chapter 1 verse 21. And he said, si Job ito nagsasalita, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Napakaganda po nito, mga kasembreros. Sa ating mga challenging times, sa ating mga pagsubok sa buhay, mga kasembreros, especially sa mga down moments natin kasi sa presyo pala ng mga bilihin ngayon, nakaka-stress na, no? Yung ating mga problema sa bahay, yung problema natin sa eskwelahan, yung problema natin sa mga bayarin, problema natin sa trabaho, no? Kahit saan, yung mga deadlines, yung mga due dates, no? Mga due dates, ito mga due date natin, mga kasembreros. Si Judith natin na mabayarin, may arawan pa na nabayaran minsan yung mga tao na iba na may utang. So marami talaga, mga kasembreros. And kung hindi tayo, wala tayong pananalig at hindi tayo kumakapit sa Diyos, ay talagang madadown tayo, may stress tayo, magkakaroon tayo ng mental problem, magkakaroon tayo ng depression, which is very delikado, mga kasembreros. Magkakaroon tayo ng anxiety muna, tapos depression. So, kung kaya, it's really, really, really important, mga kasembreros, na tayo po ay kumakapit at nakasentro talaga si Lord sa ating buhay. Kasi wala no? Kung ang tao, without God, useless, no, pointless at meaningless at purposeless, mga kasembreros, ang buhay ng tao. God is God Himself even without us human beings. Pero, kung wala ang Diyos sa ating buhay, we are totally useless and dead, mga kasembreros. So dito, ito po isang scenario ni Job, mga kasembreros, or ni Job, na kung saan nga ay unang chapter pa lang ito ni Job, mga kasembreros, chapter 1. Pero ito na yung time na kasi parang sarcastic ang dating dito, actually, mga kasembreros, no? Kasi yung unang mga linya ng Job chapter 1, talagang faithful si Job. Nakikitaan siya ng katapatan sa Diyos, no? Talagang sinasamba niya ang Diyos, naglilingkod siya sa Diyos, no? In short po ay matuwid na tao, no, na ituring ni Lord, mga kasembreros, si Job or si Job. Pero ito rin yung time sa chapter na ito na nawala, no? Na biglang nawala, mga kasembreros, ang lahat-lahat. Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga hayop, and so on, mga kasembreros, ay talaga nawala bigla. Pero hindi niya sinisi ang Diyos, no? Talagang sabi niya dito, Lord, no, wala akong dinala, wala akong dala-dala nung lumabas ako sa sinapupunan ng aking nanay. So wala na akong dadalhin, no, kung ako mamatay, mga kasembreros. So yun ang sasabi niya, no, sa Panginoon, mga kasembreros. And sabi niya, ang Diyos po ay nagbibigay, siya ay nagbigay, at siya rin po ay ang kukuha, mga kasembreros. So kung kaya utang, no? Parati, isa kasi sa mga maling mindset ng tao, just sa mga maling mindsets ng tao sa mundo ito, ay parang pag-aari mo na lahat, no? Let's say, for example, meron kang 5 hektaryang property, no? 1 hektaryang property, 10 hektarya, may mga kaban-kaban kang pera sa bank accounts mo, no? Mayaman ka, and so on. So, yes, sa mundong ito, atin siya, mga kasembreros, pero sa reality at saka sa spiritual world, sa spiritual term, mga kasembreros, at sa spiritual truth, ay hindi naman atin ito lahat. Yung ating asawa, yes, nagpakasal tayo, for example. Yung ating mga anak, isinilang natin sila, inalagaan natin sila. Pero at the end of the day, mag-aasawa rin sila, no? Lalaki rin sila, mag-aasawa, and so on. So, yung fact na, yung reality na yung anak natin pag lumaki, tapos hiwalay din sila kasi mag-aasawa. So parang yun na yung actually, yun na yung parang yun na yung parang sequence ng buhay na yung mga anak natin, hindi natin sila pagmamayari talaga. No, pinahiram lang sila for like how many years na, mga kasembreros. Tapos pag namatay tayo, so maghihiwalay-hiwalay din tayo, mga kasembreros. So grabe, no? Alam niyo, kapag isipin natin ng malalim ang buhay, napaka-ikli ang buhay, mga kasembreros, para maging bitter, para maging alam mo yun, parang wrongdoer, para gawan mo na sa yung kapwa mo tao, yung asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. So kung kaya pag tayo nabubuhay dito sa mundo ito, let's make our best, mga kasembreros. Let's do our best
na magmahalan, no, maging mapayapa ang tahanan, mamuhay ng may kapayapaan, may pagpapakumbaan ng loob, may alam mo yung pag-uunawaan sa bawat isa. No, ganoon siya mga kasi live a happy life. Pero yung happiness na yun ay dapat naka-inline sa turo ng Panginoon or instructions ng Panginoon mga kasombrero sa Biblia. Kasi maraming mga tao naman masaya sila, yes, masaya sila siguro sa inuman, masaya sila siguro sa mga paggawa ng masama or parang walang time sa pagbibiblia. No, pwede kasi ganun eh. Masaya ang tao, mabait ang tao, pero wala silang time sa Biblia. Wala silang personal and close relationship sa Panginoon. So, pwedeng ganun mga kasombreros. Pwede silang happy, no, happy-go-lucky, enjoy lang ang buhay, no? Tapos trabaho, and then enjoy pag sumasahod and so on. Pero wala silang time at panahon sa Biblia, no, sa panalangin and sa paggawa ng kalooban ng Panginoon mga kasombreros. So, yun ang pinakamalaking difference mga kasombreros sa pagkakaiba kapag ang tao may relasyon sa Panginoon at walang relasyon sa Panginoon mga kasombreros. So, kung kaya kapag nagmamatter na yung faith and then yung buhay natin na superficial, ay malaki talagang pinagkaiba mga kasombreros. So it's really important na magkaroon po tayo ng personal na relationship sa Panginoon mga kasombreros. So Job was a spiritual man who trusted God. So yun nga sabi natin kanina, si Job, isa siyang servant ng Panginoon mga kasombreros na nagtitiwala at may pananampalataya sa Diyos. He was a prayerful man who kept his 7 sons and 3 daughters covered by prayer, appealing to the Lord for their spiritual well-being. He was a wise man who had been blessed by God in many ways, and he was a pillar of spiritual piety among his peers. But Job was unaware of the spiritual battle that was raging in heavenly places. Grabe, no? Sabi dito, talagang si Job ay when it comes to spiritual level or spirituality, ay malalim. Kung meron siyang personal and close relationship sa Panginoon mga kasombreros. And yet, no, sinubok siya ng heavenly places or ng Panginoon mga kasombreros. So, pero dito natin makita yung pagkakaiba ng response, no, ng isang tao mga kasombreros kapag may pananampalataya at walang pananampalataya. So, siguro pag walang pananampalataya ito, sabi niya, Lord, parang sisihin niya agad ang Panginoon, no? Naglingkod ako sa iyo, parang ganito ganyan, or bakit mo ginawa sa akin to? Ganyan, so baka murahin niya pa ang Diyos mga kasombreros, no? Dahil sa galit because of the disasters mga kasombreros na kanyang na-experience nga, no? Multiple disasters befell the stricken man, including the death of his 10 children and the loss of his entire material assets. So grabe, no, 10 anak niya talaga namatay mga kasombreros, tapos yung mga assets niya, no, yung mga kayamanan niya mga kasombreros. His many possessions and dearly loved offspring were all snatched from Job in one day. But this godly man did not curse the Lord despite his broken-hearted grief. The stricken man did not curse God as Satan predicted. So grabe, no? Hindi niya, sabi natin kanina, hindi niya sinumpa, no, ang Diyos mga kasombreros. Ay yun yung kanyang reply mga kasombreros na ang Diyos natin na nagbibigay, siya rin po ang kumukuha. Well, definitely tama mga kasombreros. Alam niyo po, ang tao, kunwari, no, magkaroon tayo ng chance na nakabili ng isang property or ng isang bagay na kailangan natin. So, inallow yun ng Panginoon. Ibig sabihin, binigay yun ng Lord sa atin and He allowed it to for us to possess. No? Kasi may mga tao na gusto ng ganito pero hindi nila makayang ma-achieve mga kasombreros because God did not allow yet mga kasombreros, or God did not allow for them to have it. So, ganoon siya mga kasombreros. So, kung kaya malaki talaga yung pagkakaiba ng mga taong may pananampalataya at walang pananampalataya sa Diyos mga kasombreros. So ang ginawa niya dito, he tore his mantle in anguish of heart, shaved his head as a sign of mourning, and as beset with inner turmoil, yet he fell on the ground in order to worship the Lord and cried out saying, naked I came from my mother's womb and naked I shall return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe, no? Pinuri niya pa yung pangalan ng Diyos mga kasombreros instead of cursing the name of God. So, ganoon siya, no? Kasi, kung ikaw ay isang, di ba si Abraham, grabe yung test nga sa kanya rin, no? Nung time na gustong kuhain sa kanya kuno ni Lord yung anak niya na si Isaac, na matagal ng pangako ng Diyos na magkaroon siya ng offspring or magkaroon ng anak mga kasombreros si
Abraham. Pero nung nagbinata na si Isaac, ay na-required din sa kanya or kukunin. And yet, Abraham trusted God, no? Hindi siya nagsabi na, bakit mo kukunin? Matagal mo lang pangako ito, tapos yun, kukunin pa sa akin. Parang sarcastic naman yan, ganun. So, hindi po ganun ang kanyang ginawa mga kasumbreros. Bagkus ay nag-obey at sumunod pa rin si Abraham. So, ganun din po kay Job. Although, sa mga later chapters, mga kasembreros, nagkaroon ng discussion, parang tinest din yung pananampalataya ni. Pero at the end, ay nakita pa rin ni Lord, no, ni Lord Almighty, ni God the Father na righteous at saka faithful talaga si Job, mga kasembreros. Despite of some of the arguments na he threw, mga kasembreros, sa kanyang mga kaibigan and sa mga tao sa paligid niya, mga kasembreros. However, in order to meet those seasons of sorrow and sadness with the same resolve as Job, we need to follow the attitude and behavior of that saintly man before he was robbed of his wealth and his children. Job had set a precedent in his life and which stood in him in good stead when life became unbearable. Job was a man of prayer and praise. So yun siya, no? Talagang panalangin. It's really important yung maging prayerful tayo, mga kasembreros. So, kailangan maging prepared tayo sa lahat ng seasons ng ating buhay. Kasi yun nga, no? Kung tayo po ay tinetest na walang Diyos sa ating buhay or wala tayong personal relationship sa Diyos, tapos tinetest tayo na meron tayong personal relationship sa Diyos, kagaya ni Job, mga kasnos. Doon na tayo, no, sa pangalawa, yung tinetest tayo ng Diyos, pero meron tayong personal na relationship sa Kanya. Kasi much better yun. Kasi kahit na-test lang tayo, at least alam natin na kasama natin ang Diyos, mga kasnos. Grabe, no? Ang ganda nito, mga kasnos. But sa ngayon, yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. At of course, no, yung close relationship sa Panginoon, mga kasembreros, na ang Diyos natin ay nagbibigay at kumukuha whenever He wanted. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.